Sa tahimik na bayan ng Camarines Sur, nakatayo si Edgar sa gilid ng isang lumang tulay na itinatayo muli, pinagmamasdan ang mabagal na pag-agos ng ilog sa ilalim. Bilang isang dedikadong civil engineer sa Department of Public Works and Highways, araw-araw niyang hinaharap ang hamon ng pagpapabuti sa infrastruktura ng kanyang lalawigan. Nagsimula si Edgar sa kanyang propesyon bilang isang baguhan na may pangarap na makatulong sa kanyang kapwa Bicolano. Sa loob ng 10 taon, marami na siyang natapos na proyekto, mga tulay, kalsada, at gusali na naglalayong mapabuti ang buhay ng mga lokal. Ngunit sa bawat proyekto, palagi niyang tinatanong ang sarili, sapat na ba ang aking nagagawa? Isang hapon, habang nagkakape sa isang maliit na tindahan sa tabi ng construction site, nakipag-usap si Edgar sa may-ari, si Aling Divina. Aling Divina, kumusta po ang benta ngayon? Tanong ni Edgar, habang umiinom ng mainit na kape. Edgar, mabuti naman. Salamat sa Diyos at sa mga tulay at kalsadang ginagawa ninyo, mas marami na ang dumadaan dito, sagot ni Aling Divina habang nag-aayos ng kanyang mga paninda. Masaya po ako na nakakatulong kami, pero minsan, pakiramdam ko hindi pa sapat ang nagagawa ko. Gusto ko po sana na mas marami pang matulungan, lalo na kapag may kalamidad, pagbabahagi ni Edgar, habang pinagmamasdan ang mga taong dumadaan sa labas. Edgar, marami ka nang natulungan. Huwag mong isipin na kulang ang iyong mga ginagawa. Bawat tulay na itinatayo mo, bawat kalsadang inaayos, malaking tulong na yun para sa amin dito, tugon ni Aling Divina, na may ngiti sa kanyang mga labi. Napaisip si Edgar, tama si Aling Divina, pero sa loob-loob niya, mayroon pa rin kulang. Gusto niyang mag-iwan ng mas malalim na marka, hindi lang sa pagtatayo ng infrastruktura kundi sa pagtulong sa mga tao sa oras ng pangangailangan. Alam niyo po, Aling Divina, pinangarap ko talagang magtayo ng isang lugar na ligtas sa kalamidad. Isang evacuation center na matibay sa lindol at bagyo. Sa dami ng trahedya na dumarating, gusto ko pong may magawa ako para masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan, paglalahad ni Edgar. Tama ka Edgar, napakahalaga ng ganyang lugar, lalo na dito sa atin na madalas tamaan ng bagyo, pagsang-ayon ni Aling Divina. Kung sino man ang makakatulong sa iyo dyan, swerte nila at may tao na katulad mo na nagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Edgar, lalo siyang nag-isip tungkol sa kanyang pangarap na evacuation center. Hindi niya alam na malapit na niyang makilala ang isang nilalang mula sa ibang mundo na magiging susi sa pagtupad ng kanyang pangarap. Ang hindi niya inaasahan, ito rin ang magiging simula ng isang hindi pangkaraniwang pagkakaibigan na magbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng marami pang iba. Isang umaga, habang nagsasagawa ng inspection si Edgar sa isang malawak na construction site sa labas ng Naga City, naramdaman niya ang biglaang pagyanig ng lupa. Ito ay isang minor earthquake, hindi pangkaraniwan sa rehiyon ng Bicol ngunit sapat na upang magdulot ng pagkabahala. Tumakbo si Edgar patungo sa pinakamalapit na bahay upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan. Sa kanyang pagmamadali, narinig niya ang mahinang pagtangis mula sa ilalim ng mga gumuhong lupa malapit sa kinatatayuan niyang pundasyon. May tao ba dyan? Sigaw ni Edgar. Inaalis ang mga bato at lupa gamit ang kanyang mga kamay. Tulong. Pakiusap. Tulong ang sigaw mula sa ilalim. Sinubukan niyang makipag-usap sa nilalang sa ilalim. Kaya mo pa ba? Anong pangalan mo? Tanong ni Edgar. Ako si Balani, hindi tao, duwende. Maawa ka, tulungan mo ako, sagot ng mahinang tinig. Nagulat si Edgar sa kanyang nalaman ngunit hindi ito nagpabagal sa kanya. Alam niya na anuman ang nilalang, kailangan ito ng tulong. Makakaasa ka Balani, ililigtas kita, pangako niya. Habang naguhukay, pinapanatili ni Edgar ang pakikipag-usap kay Balani upang mapanatili ang kanyang kamalayan. Balani, saan ka galing? Bakit ka nandito? Sa kagubatan ako nakatira, malapit lang. Naglakbay ako para maghanap ng mga halaman pero nahuli ako ng lindol, paliwanag ni Balani. Salamat sa iyong tulong Edgar. Matapos ang ilang oras ng paghuhukay, nakalaya na si Balani. Isang maliit na nilalang, may kulay berde na balat at mga mata na kumikislap tulad ng mga alitaptap. Nang makita siya, di mapigilan ni Edgar ang pagkamangha. Kakaiba ka Balani, pero mukhang ligtas ka naman. Oo salamat sa'yo. Bihirang-bihira ang mga taong tutulong sa katulad ko, sabi ni Balani. Ngayon ay nakatayo na ngunit halatang nanghihina pa rin.
Habang nakaupo sila sa lilim ng puno, nag-usap sila tungkol sa kani-kanilang mundo. Anong klaseng tulong ang maibibigay ng isang duwende sa mga tao tulad ko? Tanong ni Edgar. Kalahating nagbibiro ngunit may halong kuryosidad. Napakarami, Edgar. Kami ay may kaalaman sa mga halaman, lupa, at mga estruktura na hindi ninyo alam. Marahil isang araw, makakatulong ako sa'yo, sagot ni Balani. Ngayon ay may ngiti sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Edgar na ang kanyang pang-araw-araw na mundo ng bakal at semento ay nagbukas sa isang mas mahiwagang posibilidad. Ang pagkakaibigan na nabuo sa ilalim ng mga guho ay maaaring maging susi sa pagtupad ng kanyang mga pangarap, na magtayo ng isang ligtas na kanlungan para sa kanyang mga kababayan. Habang nagpapaalam, nag-alok si Edgar. Balani, gusto kong malaman pa ang tungkol sa iyong mundo. Baka pwede tayong magtulungan. Tumango si Balani. Gusto ko yan, Edgar. Magkita tayo muli. Magkakaroon tayo ng magandang simula. Sa pagtatapos ng araw na iyon, hindi lamang isang duwende ang nailigtas ni Edgar, kundi nakatagpo rin siya ng isang kaibigan at gabay sa kanyang mga mithiin. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa, na ngayon ay may bagong kaibigan na makakatulong sa kanyang mithiin. Sa mga sumunod na linggo pagkatapos ng kanilang hindi inaasahang pagkikita, madalas na nagtatagpo sina Edgar at Balani sa parehong lugar kung saan sila unang nagkakilala. Habang patuloy ang trabaho sa construction site, isinisingit ni Edgar ang oras upang makipagkita kay Balani, kadalasan sa oras ng kanyang pahinga. Isang hapon, habang nakaupo sila sa ilalim ng isang malaking puno malapit sa site, dala ni Edgar ang ilang plano at blueprint ng mga nakaraan at hinaharap na mga proyekto. Alam mo, Balani, panimula ni Edgar habang ipinapakita ang mga plano, bawat isa sa mga ito ay mga proyekto ko sa loob ng ilang taon. Gusto kong ipakita sa iyo para maunawaan mo kung ano ang ginagawa namin dito sa mundo ng mga tao. Tumango si Balani, masigasig na pinag-aaralan ang mga papel. Kahanga-hanga ang mga gawa mo, Edgar. Sa aming kaharian, gumagamit kami ng iba't ibang mga materyales, at iba rin ang aming mga pamamaraan sa pagtatayo. Pero nakikita ko ang iyong dedikasyon at sining sa bawat linya at kurba dito. Hindi ko alam na may sining din pala sa inyong pagtatayo, tugon ni Edgar, tunay na namamangha. Oo, halimbawa, ginagamit namin ang mga ugat ng mga puno bilang bahagi ng mga istruktura, hindi lang para sa suporta kundi para rin sa kanilang kakayahang lumago at mag-adapt sa kapaligiran, paliwanag ni Balani. Naging seryoso ang mukha ni Edgar. Napakaganda ng ganyang kaisipan. Sa amin, itinatayo lang namin ang mga estruktura na umaasa kami tatagal sa habang panahon, ngunit madalas, hindi namin isinasaalang-alang ang adaptasyon sa kapaligiran. Napansin ni Balani ang pagbabago sa tono ni Edgar. Edgar, mukhang may bumabagabag sa'yo. Ano yon? Nag-aalinlangan man, nagpa siya si Edgar na magbahagi. Sa totoo lang, Balani, maraming beses akong nagtataka kung tama ba ang ginagawa namin. Oo, nakakatulong kami sa maraming tao, pero sa bawat proyekto, parang may nasasayang kami, parang hindi namin napapangalagaan ang kalikasan tulad ng dapat. Nakikinig si Balani ng may malalim na pag-unawa. Alam mo, Edgar, sa aming mundo, ang bawat nilikha ay may halaga, at ang bawat pagkilos ay may kaakibat na responsibilidad. Marahil, kung magtutulungan tayo, maaari tayong lumikha ng mga bagay na hindi lang matibay kundi mabuti rin sa kalikasan. Napangiti si Edgar, nadama ang bigat sa kanyang dibdib na bahagyang gumaan. Gusto ko yan, Balani. Gusto kong matuto mula sa iyo at sa iyong mga kasanayan. Marahil, ito na ang simula ng pagbabago na hinahanap ko. Habang lumulubog ang araw, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, puno ng mga ideya at pagpaplano para sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, hindi lamang bilang magkaibigan kundi bilang mga kasosyo sa isang misyon na lumikha ng isang mas ligtas at mas sustainableng mundo. Ang kanilang mga saloobin at damdamin ay puno ng pag-asa at determinasyon, isang bagong simula para sa isang magandang kinabukasan. Sa maluwang na opisina ni Edgar sa Department of Public Works and Highways, nakakalat ang mga papel, blueprints, at mga reference materials para sa disenyo ng isang matibay na evacuation center. Si Edgar at Balani ay nakaupo sa magkabilang dulo ng mesa, masigasig na pinag-uusapan ang bawat detalye ng proyekto. Edgar, naisip ko, bakit hindi natin gamitin ang bakal na may halo ng mga espesyal na alloys para sa frame ng gusali? Sa aming kaharian,
Ginagamit namin ang isang uri ng metal na hindi lamang matibay sa lindol kundi pati na rin sa malalakas na bagyo, suhestyon ni Balani habang hinahaplos ang isang sample ng metal na dala niya. Tumango si Edgar, pinag-aaralan ang sample. Magandang ideya Balani. Ang bakal ay matibay at maaasahan, at kung gagamit tayo ng tamang halo, maaari itong tumagal sa maraming taon kahit pa sa matinding kondisyon ng panahon. Paano kung isama natin ito sa structural design at tingnan natin ang load-bearing capacities? Habang nag-uusap, gumuhit si Edgar ng ilang sketches, inilalarawan ang mga potensyal na puntos ng stress at kung paano maaaring ma-distribute ang load sa buong istruktura. Kung gagamit tayo ng bakal, kailangan nating siguraduhin na ang disenyo ay aerodynamic din para mabawasan ang impact ng hangin sa panahon ng bagyo, pagpapaliwanag niya habang gumuguhit. Sumang-ayon si Balani, at kung idaragdag natin ang aking kaalaman sa mga likas na pampalakas, tulad ng mga espesyal na vines na maaaring tumubo sa paligid ng metal, hindi lamang nito pinalalakas ang istruktura kundi pinapataas din ang natural na aesthetics ng gusali. Habang lumalalim ang gabi, pareho silang nakatuon sa pag-refine ng disenyo, isinasama ang mga renewable energy sources tulad ng solar panels para sa sustainability. Nais kong isama ang mga solar panels sa bubong, at sistema ng rainwater collection para sa tubig. Dagdag ni Edgar, isinusulat ang mga ideya sa papel. Magaling. At huwag natin kalimutan ang mga safe zone sa loob ng gusali, kung saan maaaring magtago ang mga tao sa oras ng matinding bagyo o lindol. Suhestyon ni Balani, itinuturo ang mga lugar sa blueprint kung saan maaaring ilagay ang mga ito. Pagod man sila, kapwa nila nadama ang excitement at pag-asa sa kanilang ginagawa. Si Edgar, sa pagkakataong ito, ay nakaramdam ng malalim na pasasalamat at kagalakan sa pagkakaroon ng kaibigan at kasama sa proyekto na tulad ni Balani. Sa tulong mo Balani, nagiging posible ang mga bagay na dating akala ko ay malayo pa sa katotohanan. Ngumiti si Balani, sumasalamin sa init ng kanilang pagkakaibigan at sa kanyang kagalakan sa pagtulong hindi lamang sa kaibigan kundi sa mas malaking komunidad. Ito ang simula ng marami pang magagandang proyekto Edgar. Sama-sama tayong magtatayo ng mga bagay na magtatagal at magliligtas ng buhay. Sa pagtatapos ng araw, mayroon silang isang solid na plano para sa evacuation center, hindi lamang isang gusali kundi isang simbolo ng kanilang matatag na pagkakaibigan at dedikasyon sa paglilingkod sa kapwa. Sa pagtatayo ng evacuation center, hindi lamang pangkaraniwang mga materyales at teknik ang ginamit ni Edgar at ng kanyang team. Sa tabi ni Edgar ay si Balani, na may daladalang kaalaman mula sa kanyang kaharian, ang mundo ng mga duwende, na puno ng mahiwaga at napakabisang mga paraan. Isang hapon, habang nagpapahinga sa lilim ng isang malaking puno sa gilid ng construction site, binuksan ni Balani ang usapan tungkol sa mga natatanging materyales na ginagamit ng mga duwende. Edgar, sa aming mundo, mayroon kaming mga materyales na hindi mo makikita dito sa ibabaw. Halimbawa, gumagamit kami ng luwalhati, isang uri ng bato na lumalaban sa anumang uri ng panahon at hindi kumukupas ang kulay, paliwanag ni Balani, habang kinukot ko ang lupa sa kanyang palad. Nakikinig si Edgar na may malalim na interes. Luwalhati, iyan ba ay posible ring gamitin dito? Napakaganda ng tunog niyan para sa mga critical structures. Tumango si Balani. Oo, posible, ngunit may limitasyon ang dami na maaari kong dalhin mula sa aming mundo. Ngunit, may isa pa akong maisasuggest, ang hiblang ginto, isang uri ng sinulid na ginagamit namin sa pagtatayo ng mga bahay sa mga puno. Hindi ito nasisira at maaaring magamit bilang reinforcement sa inyong bakal. Nag-isip si Edgar, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa posibilidad. Kung magagamit natin ang hiblang ginto bilang reinforcement, maaari itong magbigay ng dagdag na lakas sa evacuation center. Balani, paano tayo magsisimula? Nagsimulang magkwento si Balani tungkol sa proseso ng pagkuha at paggamit ng hiblang ginto. Una, kailangan nating maghanda ng seremonya para humingi ng pahintulot sa aming reyna. Kapag pinayagan, ako mismo ang kukuha at magdadala nito dito. Sa mga sumunod na araw, nag-organisa si Edgar ng isang maliit na grupo para sa seremonya. Bagamat hindi siya sigurado sa kinalabasan, nadama niya ang isang pambihirang pag-asa na makatutulong ito ng malaki sa kanilang proyekto. Nang araw ng seremonya, pinangunahan ni Balani ang ritual. Si Edgar at ang ilang napiling miyembro ng team ay nakapalibot, sumusunod sa mga panuto ni Balani. Ang seremonya ay simple ngunit makahulugan,
puno ng mga sinaunang awit at alok ng pasasalamat sa kalikasan. Pagkatapos ng seremonya, isang liwanag ang sumilay mula sa lupa, dahan-daang lumutang ang isang sinulid na kumikinang na parang ginto. Si Balani, ngumiti ng malawak, iniabot ito kay Edgar. Narito na ang hiblang ginto, handa nang gamitin para sa iyong proyekto. Hawak ang mahiwagang sinulid, nadama ni Edgar hindi lamang ang bigat ng responsibilidad kundi pati na rin ang kagalakan at pagtataka. Balani, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ito'y magbabago sa lahat, ngumiti si Balani, puno ng pagmamalaki. Edgar, ang pagkakaibigan at pagtutulungan natin ay sapat ng pasasalamat para sa akin. Ngayon, sabay nating itayong muli ang isang ligtas na kanlungan para sa iyong mga kababayan. Sa pagtatapos ng araw na iyon, habang unti-unting lumubog ang araw sa kanluran, kapwa nadama ni Edgar at Balani ang isang malalim na kasiyahan sa kanilang puso, hindi lamang dahil sa matagumpay na seremonya, kundi dahil din sa malakas na bond ng kanilang pagkakaibigan na mas pinatibay ng kanilang pagsasama-sama. Sa pagsisimula ng konstruksyon ng evacuation center, nakaharap sina Edgar sa ilang hindi inaasahang hamon. Bagamat nandyan si Balani, ang mahiwagang kaibigan na tanging si Edgar lamang ang may alam, ang kanilang pagtutulungan ay kinakailangan ng ingat upang mapanatiling lihim ang tungkol kay Balani. Isang umaga, habang nag-iinspeksyon sa site, lumapit ang project manager na si Engineer Reyes kay Edgar. May problema tayo sa pagsusupply ng bakal, Edgar. May delay dahil sa mga isyu sa importation, ani Engineer Reyes, ang nooy kunot sa pag-aalala. Tumango si Edgar, saglit na nag-isip ng posibleng solusyon. Sige, maghanap tayo ng lokal na supplier kahit pansamantala. Hindi tayo pwedeng maghintay ng matagal. Pagkaalis ni Engineer Reyes, lumapit si Edgar kay Balani, na nagtatago sa lilim ng isang malaking kahon ng mga materyales. Balani, may problema sa bakal. May alam ka bang mahiwagang paraan para makatulong nang hindi ka nila makikita? Si Balani, na palaging handang tumulong, ay nagmungkahi, maaari kong gamitin ang aking kapangyarihan para palakasin muna ang ibang mga materyales na nandito na. Kahit walang nakakakita, makakagawa ako ng paraan. Yan ang kailangan natin, sagot ni Edgar, nagpapasalamat sa kakayahang umangkop ng kanyang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, habang abala ang mga manggagawa sa iba pang bahagi ng proyekto, palihim na gumawa si Balani ng mahiwagang pagpapatibay sa mga materyales na magagamit habang hinihintay ang bakal. Gamit ang kanyang kaalaman sa mahika ng kaharian ng mga duwende, pinalakas niya ang mga konkretong haligi at mga bakal na hindi saklaw ng delay. Isa pang hamon ang dumating nang magkaroon ng malakas na ulan na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng construction site. Si Edgar, kinakabahan sa posibleng pagkaantala, ay muling lumapit kay Balani. Balani, kailangan ulit ng tulong mo. Baka may magawa ka para sa pagbaha, sabi ni Edgar, tinuturo ang lumulubog na kagamitan. Maglalagay ako ng mga invisible barriers para mapigilan ang tubig. Hindi nila ito makikita, pero mararamdaman nila ang pagbabago, tugon ni Balani, agad na kumilos para kumalat ang kanyang mahiwaga na proteksyon sa paligid ng site. Habang pinapanood ni Edgar ang unti-unting paghupo ng baha, labis siyang nagpasalamat sa tulong ni Balani. Kahit paano, sa kabila ng mga hamon, nagawa nilang magpatuloy sa proyekto nang hindi nahahalata ang mahiwagang interbensyon ni Balani. Sa kabuuan ng proyekto, naging malaking tulong ang mahiwaga at lihim na kontribusyon ni Balani. Bagamat kakaunti lamang ang nakakaalam sa kanyang pag-iral, malaki ang naging papel niya sa pagpapanatili ng maayos na pag-usad ng gawain sa evacuation center. Si Edgar, habang pinagmamasdan ang halos tapos na gusali, ay puno ng pasasalamat at paghanga sa kanilang natatanging pagtutulungan, ang lihim na itinago nila sa nakararami. Matapos ang mahabang buwan ng matinding pagpaplano at konstruksyon, sa wakas ay nakumpleto na ang evacuation center. Ang araw ng pagbubukas ay dumating na rin, isang okasyon na dinaluhan ng mga mamamayan, mga lokal na opisyal, kabilang ang mayor at governor ng Camarines Sur, at iba pang dignitaryo. Ang hapon ay puno ng pag-asa at pagdiriwang, isang testament sa matibay na kooperasyon ng komunidad at gobyerno. Si Edgar, na nasa harap ng karamihan kasama ang mayor at governor, ay tahimik na nakikinig habang pinapalakpakan ng mga tao ang bawat salita mula sa mga lider. Ang mayor, na may malalim na boses, ay unang nagsalita. Mga kababayan, simula ng mayor,
Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang pagtatapos ng isang proyekto kundi ang simula ng isang bagong kabanata sa ating komunidad. Ang evacuation center na ito ay simbolo ng ating dedikasyon sa kaligtasan at kahandaan. Tumango ang mga tao, ang ilan ay pumapalakpak. Pagkatapos, ang governor naman ang nagbigay ng kanyang talumpati. Sa tulong ng ating mahusay na engineers, at sa suporta ng bawat isa sa inyo, nakatayo na ang gusaling ito bilang isang ligtas na kanlungan sa oras ng kalamidad. Hayaan ninyo itong magsilbing paalala ng ating lakas bilang isang komunidad. Pagkatapos ng mga talumpati, inanyayahan ni Edgar ang lahat na sumama sa isang tour sa loob ng gusali. Bagamat puno ng kagalakan, siya ay may bahid ng kalungkutan dahil hindi may bahagi ng publiko ang kontribusyon ni Balani, na kanyang lihim na kaibigan. Nangako si Edgar na panatilihing lihim ang tungkol kay Balani, isang pangako na kanyang pinanghahawakan ng may katapatan. Habang naglilibot ang mga bisita, sila'y namangha sa mga pasilidad, ang mga maluluwag na silid-tulugan, ang makabagong sistema ng tubig at kuryente, at ang mga pader na kayang tumagal sa malalakas na bagyo at lindol. Ang mga usapan ay puno ng papuri at paghanga. Engineer Edgar, mahusay ang iyong ginawa dito, sabi ng isang matandang babae habang pinagmamasdan ang mga pader ng center. Sa wakas, mayroon na tayong lugar na mapupuntahan sa oras ng pangangailangan. Opo, salamat po. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, tugon ni Edgar, na may ngiti sa kanyang labi. Habang papalubog ang araw, at unti-unting lumilisan ang mga bisita, si Edgar ay nakatayo sa harap ng gusali, pinagmamasdan ang kabuuan nito. Sa kanyang tabi, bagaman hindi nakikita, si Balani ay nakatayo rin, nakikinig sa mga papuri ng mga tao. Edgar, maganda ang naging bunga ng ating pagsisikap, bulong ni Balani, kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki at kasiyahan. Oo Balani, hindi ito magiging posible kung wala ang iyong tulong. Salamat, kaibigan ko, sagot ni Edgar, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Sa pagtatapos ng araw, ang evacuation center ay hindi lamang isang gusali kundi isang simbolo ng pagkakaisa, katatagan, at ang hindi nakikitang bond ng pagkakaibigan na sumuporta sa kanyang pagkakatayo. Si Edgar at Balani, bagamat sa lihim, ay nagdiwang sa kanilang tagumpay, na may pag-asa sa kanilang puso para sa hinaharap ng kanilang komunidad. Ilang buwan matapos ang matagumpay na pagbubukas ng evacuation center, isang super typhoon ang inanunsyo na papalapit sa Camarines Sur. Ang mga balita at babala mula sa lokal na pamahalaan at mga ahensya ng panahon ay nagpaigting sa paghahanda ng komunidad. Sa evacuation center, si Edgar kasama ang mga volunteers at lokal na opisyal ay abala sa paghahanda. Nag-stock sila ng pagkain, tubig, at mga emergency supplies, at siniguro na ang lahat ng sistema ng komunikasyon at kuryente ay gumagana at may backup. Kailangan nating tiyakin na ang lahat ay ligtas at handa, sabi ni Edgar habang inaayos ang mga radyo at iba pang gamit pang komunikasyon. Walang may iwan, at kailangan nating masiguro na lahat ng nasa risk areas ay nandito bago pa man tumama ang bagyo. Ang mayor, na dumating para tingnan ang mga paghahanda, ay lumapit kay Edgar. Napakahusay ng iyong paghahanda, Engineer Edgar. Salamat sa iyong dedikasyon. Mukhang handang-handa tayo. Pinaghandaan natin ito, Mayor. Sana ay maging sapat ang ating mga pag-iingat, tugon ni Edgar, na may bahid ng kaba sa kanyang boses. Habang papalapit ang bagyo, ang hangin ay unti-unting lumakas at ang langit ay nagdilim. Ang mga residente na dinala sa center ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon, ang ilan ay natatakot, ang ilan ay mahinahon, at ang ilan ay nag-aalala para sa kanilang mga tahanan at ari-arian na naiwan sa labas. Isang matandang lalaki na nakatira malapit sa baybayin ang lumapit kay Edgar. Ang kanyang mukha ay bakas ang pag-aalala. Anak, paano kaya ang bahay namin doon? Sana ay hindi mapinsala, tatay, ginawa natin ang lahat ng ating makakaya upang paghandaan ito. Ang pinakamahalaga ngayon ay ligtas kayo dito, sagot ni Edgar, sinusubukan niyang magbigay ng comfort sa matanda. Habang lumalakas ang hangin at simula nang maramdaman ang bagyo, si Balani, na nasa tabi ni Edgar ngunit hindi nakikita ng iba, ay nagsalita, Edgar, magiging maayos ang lahat. Ang gusaling ito ay matibay, at nandito ako para tumulong kung kinakailangan. Alam ko Balani, salamat sa iyong suporta, sagot ni Edgar sa bulong. Sa kasagsagan ng bagyo, ang buong evacuation center ay napuno ng ingay ng umiiyak na hangin at pabugso-bugsong ulan.
Sa loob, ang mga tao ay magkakasama, umaawit, nagdarasal, at nagkukwentuhan upang maibsan ang tensyon at takot. Ang mga bata ay pinapatahan ng mga volunteers upang hindi masyadong maramdaman ang takot. Habang lumalakas ang hangin, ang tunog ng mga bagay na tumatama sa mga bintana at dingding ng center ay nagdudulot ng pangamba. Sa kabila nito, ang istruktura ay nananatiling matatag, walang senyales ng kahinaan o pagkasira. Sa loob ng gusali, mga pamilya ay magkakayakap, nagdarasal, at kumakanta. Ang kanilang mga tinig ay umalingaw-ngaw sa mga pader, isang malakas na paalala ng kanilang di matitinag na espiritu at pagkakaisa. Pagkaraan ng ilang oras, habang patuloy na hinahampas ng bagyo ang gusali, si Edgar ay naglibot, sinisigurado na ang bawat isa ay mahinahon at ligtas. Makakaraos din tayo, madalas niyang sabihin, ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa at lakas. Sa gitna ng bagyo, ang evacuation center ay hindi lamang naging isang pisikal na kanlungan kundi isang simbolo ng katatagan at pag-asa ng komunidad. Sa pamamagitan ng kanilang sama-samang tatag at pagtitiwala, patuloy silang nanindigan laban sa bagyo, na nagbibigay inspirasyon at lakas sa isa't isa upang harapin ang anumang pagsubok. Habang hinahampas ng Super Typhoon ang Camarines Sur, ang mga tao sa loob ng evacuation center ay nakakaranas ng isang pagsubok na puno ng takot at pananalig. Sa gitna ng malakas na hangin at walang tigil na ulan, ang mga pader ng sentro ay nananatiling matibay. Sa loob, si Edgar ay naglalakad mula sa isang grupo papunta sa isa pa, pinipilit panatilihing mahinahon at ang pagkakaisa sa gitna ng krisis. Sa isa sa mga sulok, isang batang babae na may mga malalaking mata ang mahigpit na yumayakap sa kanyang ina. Ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na upang pukawin ang puso ng sinuman. "Mommy, matatapos na ba ang bagyo?" tanong ng batang babae, ang kanyang boses ay nanginginig. "Malapit na anak," sagot ng kanyang ina, ngunit bakas sa kanyang mukha ang sariling takot. "Andito tayo sa ligtas na lugar. Huwag kang mag-alala." Lumapit si Edgar sa kanila, tiningnan ang bata, at ngumiti. "Alam mo, matibay ang gusaling ito, ginawa namin ito para sa mga bagay na tulad nito. Ligtas ka dito kasama ang iyong mommy," sabi niya, pinipilit bigyan ng katiyakan ang mag-ina. Sa isa pang bahagi ng silid, isang matandang lalaki ang tahimik na nagdarasal, ang kanyang rosaryo ay mahigpit na hawak ng kanyang mga kamay. Sa tabi niya, ibang mga tao ay sumasali sa kanyang panalangin, ang kanilang mga boses ay mahina ngunit mayroong pananalig. "Mahal na ina, iligtas mo kami sa oras ng kagipitan," bulong ng matanda. "Bigyan mo kami ng lakas at patnubay." Si Edgar, na lumapit din upang sumali, ay nagsabi, "Ang pananalig natin ang magdadala sa atin sa mga panahong ito. Magkasama tayong haharapin ang bagyo, at magkasama rin tayong babangon." Sa kabilang dako, isang grupo ng mga kabataan ay nagtatangkang magpasaya sa isa't isa, nagkukwento ng mga nakakatawa at nakakaaliw na mga alaala mula sa kanilang mga buhay bago ang bagyo. Ang kanilang tawa ay paminsan-minsang napapalitan ng katahimikan tuwing maririnig ang malakas na ihip ng hangin laban sa mga bintana. Alam nyo, kapag natapos na ito, magkakaroon tayo ng magandang kwento na maibabahagi, pabiro ng isang teenager, sinusubukang pasayahin ang kanyang mga kaibigan. Habang tumatagal ang gabi, ang takot ay unti-unting napapalitan ng pag-asa at pananalig. Sa kabila ng kalupitan ng bagyo sa labas, sa loob ng evacuation center, may isang pambihirang pakiramdam ng komunidad at pagkakaisa. Ang bawat ngiti, bawat haplos, at bawat salitang nakakapagpalakas na loob ay nagbibigay daan sa isang mas matibay na paniniwala na magkakasama silang malalampasan ang pagsubok na ito. Nang sa wakas ay humupa ang bagyo, ang mga tao sa loob ng sentro ay nagyakapan, nagpapasalamat hindi lamang sa kanilang kaligtasan, kundi pati na rin sa bagong mga kaibigan at pamilya, na kanilang nakasama sa mga oras ng pangangailangan. Si Edgar, habang pinagmamasdan ang lahat ng ito, ay labis na nagpapasalamat sa kanyang puso para sa matibay na estruktura ng gusali, at para sa hindi matitinag na espiritu ng kanyang komunidad. Sa paglipas ng bagyo, habang unti-unting bumabalik ang kalma sa evacuation center, ang mga radyo at telebisyon ay nagsimulang magbalita tungkol sa kalagayan ng ibang mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon. Ang mga imahe at ulat mula sa ibang mga probinsya ay nagdala ng balita tungkol sa malawakang pinsala at mga trahedyang naganap. Si Edgar, kasama ang iba pang volunteers at mga residente ng evacuation center,
ay nagtipon sa isang malaking silid kung saan nakatutok ang lahat sa isang malaking screen na nagpapakita ng mga balita. Ang mukha ng isang news anchor ay seryoso habang inilalarawan ang sitwasyon. Sa probinsya ng Albay, libu-libong bahay ang nasira at maraming mga lugar ang lubog pa rin sa baha, sabi ng anchor. Ang bilang ng mga nasawi ay patuloy na tumataas habang ang mga rescue operations ay nangyayari. Sa tabi ni Edgar, isang babaeng volunteer ang mahinang umiiyak, habang pinapanood ang mga larawan ng mga wasak na tahanan at mga taong nasa bubong ng kanilang mga bahay, naghihintay ng tulong. Napakasakit makita ito, sabi niya, ang kanyang boses ay nauutal sa emosyon. Ginawa natin ang lahat para maghanda dito, ngunit paano kaya ang mga walang akses sa mga ganitong pasilidad? Sumang-ayon si Edgar, ang kanyang puso ay mabigat sa balita. Kailangan nating magpadala ng tulong sa lalong madaling panahon. Ang ating center ay ligtas, ngunit kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya para tulungan ang iba na hindi gaanong mapalad. Nag-organisa si Edgar ng isang emergency meeting kasama ang mga lokal na opisyal at mga heads ng volunteer groups na nandoon sa center. Kailangan nating bumuo ng isang response team, sabi niya habang nakaupo sila sa isang bilog, seryoso ang bawat isa sa kanilang mga mukha. Mayroon tayong resources at manpower. Kailangan nating i-coordinate sa national disaster agencies at makapagpadala ng tulong sa mga apektadong lugar. Ang mayor, nakasama rin sa meeting, ay sumang-ayon. Tama ka, Engineer Edgar. Mag-set up tayo ng collection points dito sa center para sa mga donasyon ng pagkain, damit, at iba pang essentials. Lahat ng tulong na maipan natin ay diretso nating ipapadala sa mga apektadong lugar. Sa mga sumunod na oras, ang center ay naging isang lugar ng mga aktibidad, hindi lamang bilang isang lugar ng kaligtasan kundi bilang isang hub ng humanitarian response. Ang mga taong ligtas sa loob ng center ay nagsimulang mag-ambag, maging sa simpleng pag-repack ng mga relief goods o sa pag-volunteer na sumama sa response teams. Sa kabila ng trahedya, ang damdamin ng pagkakaisa at layunin ay lumakas. Ang takot at pag-aalala ay napalitan ng determinasyon at pag-asang makatulong. Si Edgar, sa bawat hakbang ng koordinasyon at pagtulong, ay nadama ang bigat ng responsibilidad ngunit pati na rin ang kahalagahan ng kanilang ginagawa. Ang krisis ay nagpakita ng matinding pagsubok, ngunit nagbigay din ito ng pagkakataon upang ipakita ang malasakit at bayanihan ng komunidad. Sa evacuation center ng Camarines Sur, ang balita tungkol sa matinding pinsala sa ibang mga probinsya ay patuloy na nagpapalalim ng dalamhati ngunit nagpapalakas rin ng diwa ng pagtutulungan. Habang bumabalik sa normal ang kalagayan sa center, masidhi ang pagkilos ni Edgar at ng buong komunidad para mag-organisa ng mga relief operations. Sa isang pulong ng mga volunteers at mga leader ng komunidad, si Edgar ay naglatag ng plano para sa pagtulong. Sa malaking conference room, puno ito ng mga volunteers, ang bawat isa ay handang tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Kailangan nating mag-focus sa pinakaapektadong mga area, paliwanag ni Edgar, habang tinuturo ang mapa na nakasabit sa dingding na nagpapakita ng mga lugar na labis na naapektuhan. Maraming mga lugar ang nangangailangan ng agarang tulong, kabilang ang pagkain, tubig, at medical supplies. Isang babaeng volunteer, si Emmy, ay tumayo at nagtanong, paano tayo mag-oorganisa ng transportasyon? Alam nating lahat na may mga lugar na mahirap marating dahil sa nasirang mga kalsada at tulay. May koordinasyon tayo sa lokal na pamahalaan at sa militar para sa paggamit ng mga truck at posibleng mga helicopter para sa mga pinaka-isolated na lugar, tugon ni Edgar. Bukod dito, nag-set up na tayo ng mga collection points sa center para sa mga donasyon na darating mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang matandang lalaki, si Mang Ernesto, ay tumindig at nagsalita, ang kanyang tinig ay mababa ngunit mayroong determinasyon. Marami sa atin dito ay nakaligtas sa bagyo dahil sa evacuation center na ito. Ngayon, oras na para tayo naman ang tumulong sa mga hindi kasing swerte natin. Ang mga salita ni Mang Ernesto ay nagbigay ng inspirasyon sa marami, at isang malakas na palakpakan ang pumuno sa silid. Maraming volunteers ang agad nag-alok ng kanilang tulong. Sa gilid ng silid, nakipag-usap si Edgar kay Balani, na bagamat di nakikita ng iba, ay laging handang magbigay ng suporta. Balani, maraming salamat sa iyong patuloy na tulong. Hindi ko ito makakaya nang wala ka. Nandito lang ako Edgar, hindi lang para sa iyo kundi para sa ating lahat. Magtutulungan tayo, sagot ni Balani.
Ang kanyang boses ay puno ng pagsuporta. Sa mga sumunod na araw, ang evacuation center ay naging isang buhay na hub ng aktibidad. Mga truck ng pagkain, tubig, damit, at gamot ang palaging dumarating at umaalis. Ang mga residente, bagaman may mga sariling dalamhati, ay nagkaisa sa layuning makatulong sa mga nangangailangan. Ang diwa ng bayanihan, isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino, ay lalong tumibay sa oras ng trahedya. Ang tulong at suporta ng komunidad, sa pangunguna ni Edgar at sa lihim na tulong ni Balani, ay nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na oras, ang pag-asa at pagtutulungan ay maaaring maging ilaw na magbibigay daan sa pagbangon at paghilom. Matapos ang bagyo, ang komunidad sa Camarines Sur, sa pamumuno ni Edgar at sa lihim na tulong ni Balani, ay tumutok sa susunod na mahalagang hakbang, ang muling pagbangon ng mga apektadong lugar. Ang pagsisikap na ito ay hindi lamang isang pisikal na gawain ng pagtatayo, kundi isang emosyonal na proseso ng paghilom para sa mga taong labis na naapektuhan ng bagyo. Sa isang maputik at sira-sirang nayon sa Albay, si Edgar, kasama ang isang grupo ng mga voluntaryo, ay nagtayo ng mga temporary shelters gamit ang mga materyales na naipadala mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pagtatayo ng bawat shelter, makikita ang pag-aalala sa mukha ng mga tao, ngunit mayroon ding bakas ng pag-asa at determinasyon. Kailangan nating matiyak na matibay ang mga istrukturang ito. Hindi lang ito pansamantalang tirahan, simbolo rin ito ng ating pagbangon, sabi ni Edgar sa isang grupo ng mga voluntaryo habang pinag-aaralan ang plano ng isang temporary shelter. Isa sa mga voluntaryo, isang batang engineer na si Mark, ay tumugon, "Tama ka, Engineer Edgar. Lahat ng natutunan ko sa universidad, ngayon ko lang napagtanto kung gaano kahalaga sa totoong buhay. Salamat sa pagkakataong makatulong." Habang abala si Edgar sa paggabay kay Mark at sa iba pang mga voluntaryo, si Balani, na nananatiling nakatago mula sa paningin ng iba, ay tahimik na gumagamit ng kanyang mahika upang palakasin ang mga pundasyon ng mga istruktura. Kahit hindi nakikita, ang kanyang mga aksyon ay may malalim na epekto sa tibay at seguridad ng mga shelters. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, nakaupo si Edgar at ilang voluntaryo sa paligid ng isang maliit na apoy, pinag-uusapan ang mga nangyari sa araw na iyon. "Salamat sa inyong lahat," sabi ni Edgar. Ang kanyang boses ay puno ng kapaguran ngunit may halong kasiyahan. "Sa bawat pako na ibinabaon natin, sa bawat dingding na itinatayo natin, hindi lamang natin binubuo ang mga pansamantalang bahay, tinutulungan natin ang ating mga kababayan na muling itayo ang kanilang mga buhay." Si Ana, isang volunteer na guro, ay nagdagdag, "Ito ang unang pagkakataon kong makasali sa ganitong uri ng gawain. Nakakaubos talaga ng enerhiya, pero sa tuwing nakikita ko ang mga ngiti ng mga pamilyang muli nang may masisilungan, parang bumabalik ang lakas ko." "Ang ganda ng sinabi mo, Ana. At tama ka," sagot ni Edgar. "Ang ating pagsisikap ay may malalim na kahulugan, hindi lang bilang tulong kundi bilang isang mensahe ng pag-asa at katatagan." Sa mga sumunod na linggo, sa patuloy na pagtutulungan ng isa't isa, unti-unting naibalik ang normal na kalagayan sa maraming bahagi ng probinsya. Ang mga nasirang istruktura ay unti-unting nakumpuni, at ang mga aktibidad ay dahan-daang bumalik sa dati. Para kay Edgar at Balani, ang bawat araw ng trabaho ay hindi lamang isang araw ng pisikal na pagtatrabaho kundi isang araw ng emosyonal na paghilom. Ang kanilang pagtutulungan, bagamat lihim, ay naging isang puwersa ng kabutihan, nagbibigay inspirasyon at lakas sa lahat ng mga taong kanilang natutulungan at sa isa't isa. Matapos ang mga araw ng pagtatrabaho at pagtulong sa pagbangon ng ibang mga probinsya, nagkaroon ng sandaling katahimikan si Edgar at Balani. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng dalampasigan, malayo sa ingay at gulo, nagkaroon sila ng pagkakataong pag-usapan ang kanilang pagkakaibigan at kung paano ito nagbago ng kanilang mga buhay. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang hampas ng mga alon sa dalampasigan. Si Edgar, tumitingin sa malawak na karagatan, ay nagsimulang magsalita. "Alam mo, Balani, hindi ko inakala na ang pagtulong ko sa iyo noon ay magdadala sa akin sa ganitong landas. Hindi lang ang pagtatayo ng mga gusali o pagliligtas ng mga buhay ang natutunan ko, kundi ang tunay na halaga ng pagkakaibigan." Si Balani, na nakaupo sa tabi niya, ay tumingin sa kanya na may ngiti. "Edgar, ang iyong kabaitan at pagiging bukas sa akin, isang nilalang mula sa ibang mundo, ay nagpakita ng tunay na diwa ng pagkakaibigan.
Ito'y higit pa sa pagtulong sa oras ng pangangailangan. Ito'y tungkol sa pagtanggap at pag-unawa sa isa't isa. Si Edgar tumango. Ang kanyang mga mata ay malalim ang iniisip. Ilang beses ko nang naramdaman na ako'y nag-iisa sa mga hamon na hinaharap ko, ngunit nang dumating ka, nagbago ang lahat. Hindi lang ako nagkaroon ng kasama sa mga laban, kundi ng isang kaibigan na nagturo sa akin ng maraming bagay. Si Balani, na bahagyang kinikilala ang importansya ng kanilang bond, ay sumagot, at ako, natutunan ko mula sa iyo ang kahalagahan ng sakripisyo at pagmamalasakit sa iba. Sa aking mundo, kami madalas magkakahiwalay at nagtatrabaho ng mag-isa. Ngunit ang iyong pagmamalasakit sa iyong kapwa ay nagturo sa akin na mas malaki ang maari nating maabot kung tayo ay magtutulungan. Napangiti si Edgar, kakaiba man ang ating pinagmulan, pareho pala tayong maraming natututunan dahil sa ating pagkakaibigan. Siguro, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Habang lumulubog ang araw, ang dalawa ay nagpatuloy sa pag-uusap, hindi lang tungkol sa mga naganap kundi pati na rin sa kanilang mga pangarap at plano para sa hinaharap. Sa pagtatapos ng gabi, ang kanilang pagkakaibigan, na nabuo sa pagitan ng mga mundo ng tao at duwende, ay naging isang tahimik na simbolo ng pag-asa at pagbabago. Sa bawat pagsubok na ating nalampasan, lalo kong naunawaan na ang tunay na lakas ay nasa pagsasama-sama, sabi ni Edgar, tumitingin sa kalangitan na ngayon ay puno ng mga bituin. Sumang-ayon si Balani, at sa bawat bituin sa langit, isang paalala na sa kabila ng ating pagkakaiba, ang liwanag natin ay maaaring magkaisa at magbigay liwanag sa madilim na mundo. Sa mga simpleng sandali ng katahimikan at pagmumuni-muni, parehong nadama ni Edgar at Balani ang malalim na pasasalamat sa isa't isa, hindi lamang dahil sa mga natutunan nila, kundi dahil sa walang kapantay na pagkakaibigan na nagbago at nagbibigay ng lakas sa kanilang pareho.